Napocor, Pinyan, Laguna. Ay, nandito nga pala yung ano, yung aksidente nung nakaraang gabi. L300 na nabaklas ang body. Grabe nangyari dito sa L300 na to. Hindi ko lang alam kung nakaligtas yung driver. Ayun, may nagtitingin, oh. Hindi pa rin kinukuha. Siguro kung nakaligtas man yung driver nito, nahirapan silang magtanggal. Eto guys, oh. Ayan, oh. Grabe, oh. Sirang-sira. Talagang dumikit halos yung harapan nitong L300 dun sa kanyang ano, oh. Halos nagdikit yung harap at likod sa tindi ng impact. Grabe naman to. Nabuhay kaya yung ano to, driver nito. Tignan nyo guys yung loob, ah. Ayan, oh. Palagay nyo kung mabubuhay kaya yan. Dikit na dikit, oh. Tapos ito yung kanyang body, nahulog. Kumalas yung kanyang mismong kaha. Ganun kalakas yung impact. Saan kaya nangyari to? Kumalas sa tindi ng impact. Saan nangyari to, Tay? Oh, pero dito nangyari yan? Tarito, sinalubong nung nasalubong nung truck ng dali. Ah, truck ang naka-accident. Truck ng dali. Nakatulog yung driver. Ito. Na, Kinain yung linya rin. Gagaan niya doon. Kinain niya yung linya rin doon, nakatulog. ah, Sila nakasalubong niya yung dali. Tanggal to. kaya nga, grabe lakas, no? Lakas. Ano yung driver, nakaligtas naman? Baldado. Baldado, no? Kasi dikit na dikit yung ano, eh. May pahinante, wala. Meron, dalawa. Baldado lahat. Parehas sila, baldado lahat. Sa lakas na ba ng impact, parang pinagdikit yung ano, no? Kaya nangyari yan, nung Monday ng gabi yata, no? O Sunday. Pang-limang araw na yata ngayon dyan. Oo. Wawa naman. May mga karga to? Wala. Wala. Grabe. Sige tay, thank you. So, feeling ko nangyari yan ano eh Sunday night or Monday, alin mo sa dalawa. Kasi Sunday night dumaan ako dyan, wala pa. So possible Sunday until Monday, kasi nung Tuesday pagdaan ko nandyan na siya. Nakatulog ang driver. So dalawa ang pahinante niya. So bali tatlo sila, lahat baldado. Kasi kung titingnan nyo naman talaga yung harapang bahagi guys nung L3, kahit ako iisipin ko hindi nakaligtas eh. Pero dahil puro lower part lang ng katawan yung nadali, so possible talaga baldado lang. So hindi naman ikamamatay kaagad siguro. Pero sa lakas ng impact, kung makikita nyo ng personal, talagang sobrang parang papel na nilukot yung harapan ng L300, no? Dahil nakatulog. Yan ang mahirap, no? Kapag pagod ka na sa biyahe, tapos over duty or nasobrahan na sa trabaho, ang katawan kasi natin sa ayaw at sa gusto talagang kusang magpapahinga eh. Kusang yung mata natin kusang pipikit sa sobrang pagod. So
So hindi talaga naiiwasan yung antukin ka sa daan. Kaya yung aksidente laging nandyan. Nangyari na rin sa akin yan. Ah, So na-aksidente na rin ako dati sa motor. At nakatulog din ako dati. Kaya ang ginagawa ko ngayon, talagang sobrang ingat na ako. Kapag nakaramdam na ako ng antok, hanggat maaari itatabi ko yung motor ko. Ginagawa ko, nililibang ko muna yung sarili ko. And then may dala akong tubig, naghihilamos para mawala yung antok, para may masmasan. Nung nasa tracking din ako sa Euratex, madalas akong antokin talaga kapag nasa biyahe ako. Palagi yan. Hindi nga lang talagang kailangan mo labanan kasi nasa trabaho, on duty. Pero kung talagang hindi naman kaya, so mas maganda talaga na ipahinga muna kaysa humantong sa ganyang klase ng aksidente, di ba? Sa sandaling pag-idlip, aksidente na yung katapat. Lalo na siya pa pala yung kumain ng linya. Mula sa kanan, lumipat siya sa kaliwa. So nandamay pa. 'Di ba? Mayroon pang na aksidente na hindi naman dapat. So katulad nung kinukwento ni tatay. So malamang walang kasalanan doon yung truck ng dali delivery. Pero dahil nga sa nakabanggaan, so may pananagutan pa rin siya. 'Di ba? Ganun ang batas natin. Kaya sa mga driver, even sa mga rider, mga MC taxi rider lalo na, kasi medyo mapagod yung trabaho natin. Naranasan ko yan nung nagjo-joyride ako. Mayroong pagkakataon talaga na sa kagustuhan natin kumita ng konti, tinitiis natin yung pagod, tinitiis natin yung antok, no? Kasi kung hindi natin gagawin, hindi tayo kikita. Pero yun nga, ang kapalit naman isang matinding aksidente. Kaya hangga't maaari, maging maingat tayo talaga sa bawat biyahe natin. Kung inaantok, tumigil, magpahinga, or kung hindi kaya ng katawan, magpahinga talaga. Huwag na munang bumiyahe. Kasi sa lahat ng kasama natin sa kalsada, hindi man tayo yung maka-aksidente, pwedeng tayo yung ma-aksidente. Kahit gaano tayo kaingat, meron pa rin talagang mga driver na kuminsan ay talagang wala rin sa ayos. Kaya hangga't maaari, kung hindi kaya ng katawan, magpahinga na lang. Anyway, bibili muna ako ng ulam para mamaya wala na tayong problema. Kakain na lang. Yeah. Dito ako madalas bumibili ng ulam. Oy. Galunggong at saka talong. Ano to? Ay, may palaya. Magkano po ito? Torta. Yun na lang po. Isa lang po. Ito na lang po. Magkano po yung galunggong? Saka isa na. Ayan lang. Hindi na tayo naririnig sa camera. Thank you. Okay.
Guwantes na nga ako. Mainit na eh. "9:35". Sakto lang yung oras natin. Makakarating tayo ng trabaho ng eksaktong 10 o'clock. Alright. Oh, let's go. Kompleto na ako sa lunch. Meron na tayong baon. Si kuya, grabe ang sama ng tingin sa akin, ah. Mukhang may plano sa akin to, ah. Huwag ganun, kuya. Nakakatakot ka eh. Nako, nalubat na ang aking intercom. So wala na tayong mic. Anyway, nandito na ako guys sa Santo Tomas, Langkiwa Road, going to Santa Rosa. Alright, so maraming salamat guys. Dito ko na puputulin tong video na to. And of course, maraming salamat sa ating mga subscribers, sa aking mga silent viewers, and sa lahat ng ating mga kababayan OFWs. Stay safe everyone. At sa ating mga viewers na napadaan lang dito sa video na to, alright, so don't forget to subscribe, like, and share for more video. Alright, see you on next vlog guys. Mag-iingat po tayong lahat, and God bless you all. Bye bye.